I will discuss to you the end of the ages, and then babalikan natin the beginning of ages. Yan. Para maintindihan nyo, ngayon, maintindihan niyo saan muna tayo patungo. Okay? Saan muna tayo patungo ngayon? Now, ngayon, may ibang mga tao, they avoid to listen to this and to give attention to this kasi nakakatakot daw. But this is truth. And whether nakakatakot man ito o hindi, kailangan natin itong i-embrace. Kailangan natin itong pag-aralan. At nasa inyo na kung ang palagay ninyo ay hindi naman mahalaga. Gayunpaman mga kapatid, wala akong may makitang bagay na sinulat sa Biblia na hindi mahalaga. Ang lahat ay kailangan. Now, our topic for this is the third part of our discussion, the end of ages. Matatapos ang mga edad. Ang ibig sabihin niyan, panahon. Okay? Thank God. I do not know kung makasama tayo doon sa langit, kung papalitan ang ating mga edad pare-pareha. Kung ari, puro tayo lahat 18 years old. Wow, pasalamat yung mga tag-80. Ang laking natawad. Oo. Pero hindi ko alam kung the same age pa rin tayo. Ibig sabihin, kung matanda ka ngayon, pagdating mo sa langit, tatanda ka, hindi ka nga lang tatanda na. So, hindi natin alam kung ang bata dito na, kung ari, nabaptize siya, 8 years old, then nag-rapture. Kung 8 years old pa rin ba siya sa langit? Hindi rin natin alam. Ano po? Wala po kasi may binanggit eh. Pero, tingin ko, hindi na tayo magiging conscious sa ating mga edad, sa ating mga kulubot, sa ating mga complexions, kasi hindi na po yun mahalaga doon. Di ba? Una, wala na pong pag-aasawa doon. Alam nyo ba na ang pagpapaganda ay dahil lang sa punto na mag-aasawa? At ang pagpagwapo? Let's make this straight. Tama ba ako? Hindi. Mga lalaki, babae. Anong purpose na nagpapaganda kayo? Para mapansin. Bakit gusto nyo mapansin? Kasi gusto nyo magkaasawa. Amen? O, mga lalaki, ganun din. Mga lalaki, ganun din. Bakit kailangan mo magpagwapo? Kailangan mo magpabango. Pagka may date ka, halos naubos yung isang buong botelya sa pabango. Di ba? Now, doon sa langit, wala ka na ngayong ibang motivation na magpagwapo kasi lahat gwapo at maganda na. Wala nang kulubot, wala nang matanda, walang bata, wala na ring, siyempre, hindi mo na kailangan ng kung ano pang mga cosmetics doon dahil wala nang ganon sa langit. Gayunpaman mga kapatid, itong edad na ito na tinutukoy ay edad ng tao. Tandaan ninyo na tao lang ang may simula at may dulo. So nagsimula ang lahat sa Garden of Eden, pero magtatapos siya sa pagdating ulit ng ating Panginoon. And then, kukunin ng Panginoon ang sumpa sa lupa, mananatili pa ang tao for another 1,000 years. And after 1,000 years, doon na matapos ang lahat at magkaroon na ng white throne judgment. And after the white throne judgment, doon na malalaman kung ikaw permanente ng mananahan doon sa impyerno or permanent resident ka na ng langit. But then, ang sabi ng Biblia, ng Revelation, ton, ayun yun. Meaning, no more ages. It's eternity. So wala nang edad. Ang Diyos walang edad. Ang anghel walang edad. Although may simula sila, pero wala silang, hindi mo matukoy ang edad nila. Hayop, mga siyempre wala naman yan. Mga tanim, hindi na yan tinitingnan binibigyan ng pansin. Pero ang tao ang may simula at may dulo. Now, ito ang dapat maintindihan ng lahat. Nagsimula ang lahat kay Adan at saka kay Eva. That's the start of the ages, the beginning of ages. Unfortunately, we are on the end of ages.
Kung si Adan at saka si Eva ay nagsimula ng mga edad, tayo naman ang katapusan ng edad. So mga kapatid, embrace yourself dahil ito po ang mga panahon na patapos na. At ayon sa Biblia, madadaanan po natin ito along every Sunday. Nahati po ito sa mga kapanahunan na kung saan ang Diyos ay nagdeal sa tao. And amazingly, this has been divided into 7 dispensations. The first dispensation ay si Adan at saka si Eva. The second dispensation is Noah. The third dispensation is government, no? Yung Tower of Babel. Doon nagsimula na naghiwa-hiwalay ang mga lingwahe at ang mga lahi. Doon na rin nagsimula sa kay Noah, may taga-Africa, may taga-Asia at saka Europa. And then, pagkatapos po ng Tower of Babel, ay pumili na lang ang Diyos ng isang tao, and that is Abraham. Binigyan niya ng pangako, and that is called the promised dispensation. And then, mula kay Abraham, nagkaanak siya ng marami. Meron siyang anak na si Ismael kay Hagar, na Egyptian. And then, nagkaroon siya ng totoong anak or legal na anak sa kay Sarah na kanyang asawa, which is si Isaac. At mula kay Isaac, nagkaroon naman ng 2 anak si Isaac, si Jacob at saka si Esau. At si Jacob naman ay nagkaroon naman ng 12 anak na lalaki. At ito ay sinimula ng tribo ng Israel. Pero mga kapatid, ang anak ni Abraham na si Ismael ay naging ama ng mga Arabo. Si Esau naman na kapatid ng Israel, ito ngayon ang kalaban nila sa paligid. Kaya nga ngayon ang pinopromote sa Middle East is Abrahamic Accord. Ano yung Abrahamic Accord? Nang lahat ng anak ni Abraham magkakasundo. So mula kay Ismael, kay Isaac, at mula kay Esau, at saka kay Jacob, which is Israel, dapat magkakasundo. Yun ngayon ang tinutulak. Ang Abrahamic Accord na tinatawag. Pero kapag nagkasundo ang lahat, mga kapatid, humawak na kayo sa inyong mga upuan. Ang buong mundo gusto nila ng kapayapaan ngayon. Di ba? Kahit naman tayo, gusto nyo ba gera? Di ba hindi? Minsan may kalaban ka nga lang na simpleng kalaban mo lang dyan, yung nagtutulak lang ng kariton dyan, masama ng loob mo eh. Di ba? Ayaw mo ng away, ayaw mo ng gulo. So lahat tayo gusto ng kapayapaan. Kaya lang, ang sabi ng Biblia, lahat ng tao humihingi ng kapayapaan pero hindi nila ito makuha. Bakit? Kapag nagkaroon ng kapayapaan, tandaan po ninyo ito mga kapatid. Kapag nagkaroon ng kapayapaan, merong maghahari na nag-iisa na iba ang motibo. At yan ay si Satanas na nagkatawang tao na ang kanyang pangalan ay merong numerong 666. Kaya itong mga gera na ito, minsan sasabihin natin, ang tawag dito ay Jacob's Trouble. Jacob's Trouble ang tawag ngayon. Kumbaga, ginaganyan yung tribo ng Israel. Pero, makita ninyo kung gaano ka-stubborn ng Israel. Nakita ninyo? Hindi siya natitinag. Kahit Amerika nang nagkukumbinsi, bigyan mo na, tumigil ka na. Hindi. Bakit? Bakit, mga kapatid? Kasi kailangan ng Israel may establish ang kanyang sarili. Kita mo hanggang ngayon, parang nagsawa na lang ang mundo. Unti-unti na nagsawa ang mundo. Di ba? Ilan ang namatay sa mga Palestinians? More than 20,000. And ang purpose nila, ubusin ang Hamas. Kasi mga kapatid, ang Israel, kailangan ma-establish yan. Kung tutuusin, di ba, pinopropose ang 2 states? Hindi nila tinatanggap. Kasi panahon na to para mabuo na nila ang lupain nila. However, mga kapatid, tandaan niyo ito. Ang plano ng Diablo ay maghahari hindi kahit saan kundi sa Jerusalem lang.
So, aabangan pa tong mga susunod na mga kabanata. Gayon pa man, hindi man, yan ay, kumbaga, palatandaan lang. Kumbaga, season lang. Na titingnan natin, sabi ng ating Panginoon, kapag nakita ninyong mapula ang langit, alam ninyong magiging tag-araw na. Kapag sumisibol na ang fig tree, alam ninyo na summer is nigh. Ibig sabihin, malapit ang summer. Itong Israel ay kagaya nito, palatandaan lang. Na makikita natin, okay, lahat ngayon ay patapos na. So patapos na po ang ating mga edad. So, wag na kayong umasa na makakuha pa kayo pensyon sa mga kabataan, mga young people. Baka umasa pa kayo makakuha kayo pensyon, mukhang malabo na po. Sa mga matatanda naman na may pensyon, mag-enjoy na po kayo. Ubusin nyo ng lahat ng mga discount cards. Mag-Starbucks na. Praise the Lord. Now, gusto ko makita ninyo mga kapatid, ang ating lugar ngayon, kung saan tayo, medyo malinaw-linaw ba dyan? Nakita ninyo? Medyo klaro po. Wala bang aking ditong magic wand? Okay. Sana yung aking magic wand. Alright. Now, na-discuss natin last time, so hindi ko na po i-discuss. Dahil nagsimula po ang lahat ng, this is the church age, this is the 6th dispensation. Pang-anim na po. Oh? Thank you. Friends, again, tayo, ha? Mga kapatid. Kilala nyo. Luis Santos. Friends again. Sige, pasaway ka dyan. Okay. Mukhang nakakatakot to. Parang dalawang bagay, parang tanda, masyado na akong matanda, or, okay. Anyway, sabi pa ni Roosevelt, to establish your leadership, talk less and carry a rag. Yun yung sabi niya. So anyway, leadership lessons lang yan. Now, tanda natin mga kapatid, na mula sa kay Abraham, which is the 5th dispensation, sumunod si Moses, pinalabas ang Israel mula sa Egypt, at nag-establish sila ng bansang Israel. After 40 years in the wilderness, nakatawid sila doon sa promised land, and that is the 5th dispensation, which is the law of Moses. And the end of the law is the coming of Jesus Christ, the first coming of Jesus Christ. At siya ay yan na inatapos sa cross because the Bible says Jesus Christ is the end of the law. Now, while Jesus is still alive, the law is still in effect. Ito po tandaan ninyo. Kasi marami pong nalilito pagdating sa plano ng Diyos sa kaligtasan. Kasi dito, sinasabi ni Pedro, nung nagtanong ang mga tao, ano ang aming gagawin? Ang sabi ni Pedro, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yun ang sagot ni Pedro. Pero ang sabi ng iba, gusto nilang i-contest ang sinasabi ni Pedro. Sabi nila, kung yan nga ang kaligtasan, bakit naligtas yung magnanakaw sa tabi ni Kristo? Yun yung confusion na sinasabi nila. Kasi kung yan daw ang kaligtasan na sinasabi ni Pedro, bakit yung magnanakaw naligtas? Hindi naman siya nag-repent doon, hindi naman siya nabaptize, lalo na. Hindi rin siya nakareceive ng Holy Ghost, lalo na. Yun po yung kanilang confusion. Now, kung papilosopo na lang, sagutin mo siya, so burahin natin ang Acts 2:38. Huwag na lang. Di ba? No, ngayon, ang punto ay ganito. Ang A at saka yung B dapat magkasundo. So hindi mo po pwedeng sabihin na mali ang B kasi sa A ka naniniwala.
Hindi mo rin pwede sabihin na mali ang A kasi sa B ka naniniwala. Kung di ang gagawin mo, kung tama ka na truth seeker, ang missing link ang iyong tuklasin. Bakit? Paano nagkasundo ang A at saka ang B? Okay, mathematical equation po yan. So ngayon, mga kapatid, bakit nga ba sa sinasabi nila, ang magnanakaw doon, naligtas naman, hindi naman nagsunod ng Acts 2:38. Mga kapatid, ang tanong, nung time ba na yon, patay na si Kristo o buhay pa? Buhay pa. Ibig sabihin, ang law of Moses still in effect. Ano ang requirement sa law of Moses pagdating ng Messiah? Is to believe on Messiah. Maniwala ka lang sa Messiah. Tapos na. No, ngayon, ang sabi ng ating Panginoon, today thou shalt with me in paradise. Pero nung araw ba na yon, saan napunta si Kristo? Kasi sabi niya, kasama siya ni Kristo eh. Saan napunta si Kristo? Sa graveyard. Tama? Ang sabi ng Peter, binisitahan niya mga kaluluwa ng mga anghel na nagsuway sa kanya doon sa ilalim ng lupa, na pinagtatali sila doon, nakakadena sila doon para sa judgment day. So ngayon mga kapatid, paano naligtas, paano nagkaroon ng pagkakaiba? Mga minamahal, ang magnanakaw na yan ay naipako sa cross because he is a Jew. At under sila sa law of Moses. Nung matapos na ang law of Moses, patay na si Kristo, nabuhay siya na maguli. Yan po ang bagong buhay, bagong testament. Kaya meron na tayong tinatawag na New Testament. Sa totoo lang, ang Old Testament hanggang dapat sa katapusan ng Matthew, Mark, Luke, John. Doon po yun ang Old Testament. Nilagay lang siya sa New Testament kasi siya ay nagsasabi ng buhay ni Kristo, ng ministry ni Kristo. Pero ang Old Testament, hanggang doon sa katapusan ng Gospels, hanggang doon sa kamatayan ni Kristo, yun yung Old Testament. After na namatay si Kristo, nabuhay siya na maguli, New Testament na. No, ngayon, nung mga panahon na yon, si Kristo nagsabi sa kanya. So kahit anong dami ng kanyang kasalanan, ang tagapagligtas na nagsabi, ano ngayong magagawa mo? Amen? Ngayon, sabihin na natin, kinukundina ka ng buong mundo, ikaw makasalanan ka, napakarami mong kasalanan, masyado kang masama. Pero ang sabi ni Kristo, ililigtas kita. Anong magawa nila? Magrereklamo ka? Magpoprotesta ka? Sasabihin mo, Panginoon, yung kanyang kasalanan, isang drum sa akin, tabo lang. Bakit siya naligtas? Gusto ng Diyos eh. Sabi ng ating Panginoon, kung ililigtas ko siya, anong sa'yo? Ang sabi ng Panginoon, follow me. Di ba? Ibig sabihin, bigyan mo pansin sarili mo. Huwag mong bigyan pansin yung iba. Kung sabihin mo man na yung kanilang mga buhay masyadong masama nang tinitingnan mo, tapos ikukumpara mo sa'yo, tapos sasabihin mo, bakit okay pa ang Panginoon sa kanya? Bahala na yung Diyos dyan sa kanya, huwag ka nang mangialam. Bakit? Buhay mo. Buhay niya. Now ngayon mga kapatid, ang magnanakaw na yun, mismo na ang Panginoon nagsabi. Meron pa nagsasabi, dahil tayo daw nangangaral dito sa sinabi ni Apostol Pedro na dapat ang bautismo in Jesus' name. Ang tanong nila, ang mga apostol ba, yung mga una bang alagad ng Panginoon, nabautismohan ba in Jesus' name? Kung Jesus' name talaga ang kailangang bautismo, kung kayo mag-isip, nabautismohan sila in Jesus' name, hindi? Hindi. Alam niyo kung bakit? Buhay pa si Kristo eh. Sino magpapatawad? Di ba si Kristo? Ngayon, kung sabihin ni Kristo sa kay Brother Mar, hindi na-baptize si Brother Mar, pero sabihin ni Kristo, buhay mismo si Kristo, sabihin niya, thy sins are forgiven you. Sino makakontest? Kaya siya man ang nagpapatawad. Siya man ang nagtatanggal ng kasalanan. Hindi po ba? No, ngayon, wala na si Kristo, bumalik na sa langit. Di ba bumalik na siya, wala na, hindi
hindi na, kapag makakita ka pa ngayon ng mga aninag at may mga buses-buses, magpakonsulta ka. Hindi na nagpapakita ang Panginoon ng hayagang kagaya ng dati. So dahil hindi na natin siya nakakausap ng audible, with audible voice, at hindi na natin siya nakikita talaga physically, mga kapatid, anong kailangan? Authority na lang in His name. Yan ang dahilan bakit kailangan mo mabautismuhan in Jesus' name, kasi ang authority ni Kristo nandun sa pangalan, sa bautismo. Kaya ka makapagsabi ng kasalanan mo pinatawad ng Diyos, ang kasalanan mo hinugasan ng Diyos, because you are baptized in the authority of the name of Jesus Christ. Yan po ang dahilan kung bakit Jesus' name ang bautismo, kasi wala na si Kristo. Kung buhay pa si Kristo, hindi natin kailangan siya na lang magsabi, napatawad ka na. Hindi ko na bibilangin kasalanan mo, ikaw, kayo lahat napatawad ko na. No need ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Ang kailangan mo lang bautismo, kita mo, nilulubog na lang. Pero mga kapatid, dahil wala na si Kristo, paano mo masiguro mapatawad ang kasalanan mo? Kailangan mo na ngayon mabautismohan sa pangalan ni Kristo. Praise the Lord! Now, dito, nangaral ang mga apostol. Ang tawag dito ay apostolic teaching. Apostolic doctrine, meaning, pagtuturo ng mga apostol. Bakit kailangan mong bumalik sa mga apostol? Kasi mga kapatid, ang inutusan mga apostol, hindi yung mga scholar ngayon. Yung iba, matalino pa sa apostol. Sasabihin nila, ay, nagkamali yan si Pedro. Wow! Mali si Pedro, ikaw tama. Parang labo. Kung nagkamali si Pedro, mga kapatid, lahat tayo pa impyerno. Dahil lang simula ng church, si Pedro. Siya nagbukas ng mga pintuan ng langit. Kung nagkamali siya, lahat tayo nakasarang pinto. No, ngayon mga kapatid, kung si Pedro man ay sinasabi, kasi iba daw ang sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 28:19, iba daw ang sinabi ni Pedro sa Acts 2:38, di alamin mo kung bakit. Huwag mo sabihin na mali si Pedro kasi dapat si Kristong tama. O kaya si Kristo, iba ang ibig sabihin dahil iba rin ang ibig sabihin ni Pedro. Ang inutusan si Pedro. Ang tinuruan si Pedro. Ang na-disciple sila ni Pedro. At hindi lang si Pedro, 12 ang nandyan eh. Si Mateo nandun din. Si Mateo, hindi man lang nag-conclude na nagkamali si Pedro, ikaw na ngayon ka lang ipinanganak, sinasabi mo, mali si Pedro. Mga kapatid, tandaan po ninyo ito, maraming mga matatalino lalabas sa mundong ito na may napakagandang paliwanag, pero kung hindi sila sumusunod sa pagtuturo ng mga apostol, talikuran nyo na. Ang sabi ng ating Panginoon, di ba? Sa Romans chapter 8, verse 9, di ba? Though we, or an angel from heaven, Galatians 1:9, though we, or an angel from heaven, preach any other gospel than that which we have preached unto you, let him be accursed. Imagine kung ang apostol, nag-away si Pedro at saka si Tomas, nag-away kumampi din si Mateo, kumampi din si Bartolome doon kay Pedro, tapos nag-away-away sila, sige, basta sa amin, para unique kami, ibahin naman namin pagtuturo namin. Kahit sila, o maging ang anghel na galing yan sa langit, nagliliyab, bumaba sa lupa, ang pangaral niya, lampas ay pinangaral dito ni Apostol Pedro, sumpain siya. Hindi po basta-basta magbago ng pagtuturo. Mga kapatid, tandaan po ninyo ito, baguhin nyo na ang lahat, wag lang ang turo. Tandaan po ninyo, this is heaven and hell, life and death. No, ngayon, ang mga apostol ang simula, kaya nga, ang ating pagtuturo, ang tawag sa atin ay Apostolic Church. Yan po dahilan.
because we preach what the apostles preach. Now ngayon, mula sa mga apostol, dumami. Hindi ko na-discuss dahil na-discuss na natin ito hanggang nagkaroon po ng mga, dito pa lang po na-establish ang Catholic Church. O baka sasabihin po natin, ang Catholic Church, ang mula pa kay Pedro daw siya, ang Catholic Church, wala pong Catholic Church sa panahon ni Pedro. Ayon sa history, 300 years later, saka palang nag-exist ang Roman Catholic Church. Roman Catholic Church means the universal church of the Roman Empire. Okay? So, yung sinasabi nila ng first pope nila si Pedro, di ba sabi nila, first pope nila si Pedro, well, good. Pero ang tanong, sinunod mo ba si Pedro? Hindi. Saan ka nakarinig ng pari na nagsasabi sa kanyang kongregasyon, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins? Kung ang kardinal dyan sa Quiapo, mangaral siya ng ganon, makinig ako sa kanya. It doesn't matter what's the name. It doesn't matter what's the organization. What matters most is the teaching. Dapat nagtuturo ka. Ngayon, kung si Pedro man ang first pope, di dapat sundin na lang nila. O wala na tayong debate. Tanggalin nyo na lang yung mga ribulto, ayos na tayo. O, di ba? E ang kaso, kung si Pedro ang kanilang first pope, ba't hindi nila sinusunod? Dapat sundin. Now, tandaan natin ito. Hindi mo kailang dagdagan, hindi mo kailang bawasan, sundin mo na lang. Kasi kapag sinunod mo, at kapag nagkamali man, abay si Pedro mananggot niyan. Sumunod ka lang eh. So mga minamahal, dito pa lang po yan. At tandaan po ninyo, dito pa lang napalitan ang bautismo. Ang bautismo mula rito hanggang dito, 300 years ang distansya, ang bautismo in Jesus' name. In Jesus' name, kahit po ang Catholic Encyclopedia, kahit po ang Britannica, kahit ang Oxford, hindi po sila nagkakaiba ng sinasabi na ang bautismo talaga na sinusunod in the early church is the baptism in Jesus' name. Nung na-introduce ang Trinity, ito, ang iba nagsasabi Trinity, yun daw ang naalala ko, nung ako po ay nag-aaral ng masteral sa isang Korean seminary, nagkadebate kami ng aming teacher, at ang sabi niya, alam mo ba na kapag hindi ka naniniwala sa Trinity, hindi ka maliligtas? Ang sabi ko sa kanya, ma'am, saan nakasulat? Basahin mo. Sabi, hindi kasi, ibig sabihin yan, hindi ka naniniwala sa Diyos. Sabi ko, ma'am, alam mong history, professor ka, mag-doctorate na siya halos. Sabi ko sa kanya, alam mong history, na ang Trinity, hindi man lang binanggit sa Bible ni minsan. At ang doctrine of Trinity has been in existence even before Christianity. May triune God na. Ang Babylon may triune God. Ang India may triune God. Ang Egypt may triune God. Maging ang Greek mythology, meron. Eh bakit hindi yan nabanggit ng mga apostol? Ngayon, mga kapatid, maraming hindi makaintindi ng Trinity. Kaya, nagbigay sila ng definition, nagkaroon ng debate. Unfortunately, mas marami po naggaling sa pagano na pananampalataya na convert, na talo yung naging minority na one God. At dahil dyan, yan po ay tinapos sa Council of Nicaea at inestablished na mula ngayon ang Diyos ay Trinidad. Pero, mga kapatid, itong malungkot. Okay lang sana kung definition lang yung problema natin sa Trinity. Ang problema, pati bautismo, pinakialaman. Binago.
One time, nagkaroon kami ng usapan ng GIL na pastora ng GIL. Sabi niya, wala naman siguro problema kung naniniwala din kami na one God, pero three persons in one God. Kayo naman naniniwala na one God, and the Father, the Son, and the Holy Ghost is that one God, at si Jesus Christ yun. Siguro wala namang problema. Hindi naman tayo kailangan mag-away-away, pareha lang naman ang Diyos. Sabi ko, may problemang malaki, ma'am. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka magpabautismo sa pangalan ni Jesus dahil sa Trinity na yan. Natigilan siya. Now, ngayon, ito tingnan natin maigi. Alam nyo ba, ng pagpapalit ng pagkakilala sa Diyos. Ay, napakaganda ng ating Bible study, The Essential of Oneness Theology. At nasimula na nung Thursday sa introduction ni Pastor Rod. May mga teachers na po tayo. I hope pinagandaan nila yun. Nag-fasting sila ng 3 buwan yan. No? Baka 3 oras. Pinagandaan. Ang napakaganda po. Sa mga malalayo, mag-online po kayo. Sa ating Bible study, every Thursday, 7 o'clock hanggang 8:30. Pag-aralan po natin ang tungkol sa pagkakaisa ng Diyos. Now, ngayon, mga kapatid, ang Trinity ay ginawa ng dyablo kasi unang-una, hindi niya mapigilan ng church. Akalain mo, the more na mai-persecute niya, the more na dumadami. Hindi niya mapigilan. Anong ginawa niya? Pinasok niya. Sabi pa nga nila, if you can't beat them, join them. Di ba? Ganon ang principle ng dyablo. So pumasok ngayon siya. Paano siya nakapasok? Kasi si Constantine, na emperor ng Roma, lahat ng emperor bago kay Constantine, persecutor ng church. Lahat ng church pinatay. Lahat ng may Bible pinatay. Sinunog ang lahat ng Bible. Pagdating ni Constantine, binago niyang lahat. Nakita niya ang political advantage dahil ang mga Christians, nung siya nagpa-survey, mahigit sa kalahati ng tao sa Roma, Christians. And so, sabi niya, Christian ako ngayon. So, naging official religion ng Roman Empire ang Christianity. Ito na. Pag hindi ka Christian, wala kang pabor sa munisipyo, wala kang pabor sa office. Anong ginawa nila? Nagpa-convert. Pero hindi sila totoong na-convert sa pagtuturo ng mga apostol. Na-convert sila for political reason, for financial advantages, for business. Ganun po ang dahilan nila. Ngayon, nakapasok sila. Dahil ma-impluensya sila, nakakuha sila ng mataas na mga posisyon. Nagiging bishop, nagiging cardinal. At ngayon, may mga voting power sila. At doon, noong mga panahon na yon, mga kapatid, unti-unti nilang pinasok ang Trinity. Noong nakapasok ang Trinity, ang sinunod na nila ngayon na bautismo, ang sinasabi sa Matthew 28:19, na sabi ni Jesus Christ, "Go ye into all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." Matthew 28:19. Kung may mga Bible po kayo, sulat nyo na lang. Yun daw ang bautismo. Now, ngayon mga kapatid, tinanggal na nila ang bautismo in Jesus' name. Sino nagpatanggal? Walang iba kundi si Satanas. Kasi wala namang problemang malublob ka sa tubig ng 10 beses, basta wala lang pangalan ni Jesus. Kasi wala epekto sa'yo. Alam mo ba pag nilublob ka sa tubig tapos walang pangalan ni Jesus, naligo ka lang? O kaya nagbasa ka lang? So wala siya, okay lang. Hala, damihan nyo ng bautismo. Gusto nyo, nasa buntis pa lang bautismo nyo na. Now ngayon, mga kapatid, ano ang mangyayari? Dahil ang sinabi ng ating Panginoon, kanino niya inutos yun? Sa mga apostol. Tama? Ang utos ay ganito. Bautismoan ninyo sila sa ngalan. Nag-iisang pangalan. Dapat may pangalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang tanong, kung ikaw ang inutusan, anong pangalan ng ibautismo mo? Tama? For example, lahat kayo nakatap na ng form. Kahit sa mga purpose pa yan. O kaya sa mga ayuda, nakafill up kayo form, di ba? Lahat, siguro wala naman dito ang hindi nakafill up ng form. Meron pa ba rito hindi pa talaga buong buhay nyo, hindi pa kayo nakafill up ng kahit anong form? Now ngayon, nakasulat doon,
name of Father. Ano sinusulat nyo? Ama? O Father din? Oh. Brother Joel, anong pangalan ng ama mo? Si papa mo nga, si Pastor? James. So sa lahat ng sinulat mo, nung nasulat na, name of Father, nakasubo ka bang sinulat mo, Ama? O kahit kayo na lang. Palagay ninyo, kung yun ang isulat nyo, makapasa kayo? Di ba hindi? Bakit? Kasi naintindihan ninyo na ang tinatanong, ngalan ng ama mo. Tama? So anong isulat mo? Siyempre ngalan ng ama. Kaya ang sabi ng Panginoon, bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nung tinupad na, sabi ng ating Panginoon sa mga apostol, sabi niya, teaching them to observe whatsoever I have commanded you. Matthew 28:20. Anong sabi niya? And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Now ngayon, nagsimula silang mangaral dito na banda nung nangaral sila at ang bautismo sa pangalan ni Jesus ang kanilang pangaral at nangaral sila ng bautismo. Anong pangalan ang ginamit? Acts 2:38, in Jesus' name. So, sila ay sumunod lang sa utos ng ating Panginoon. Very simple, very clear. Now ngayon, ang si Satanas, alam niya, ang bautismo walang kabuluhan kapag walang pangalan ni Kristo. Ang sabi ng Acts 4:12, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Alam niya, at absence of the name of Jesus, everything is futile. Everything is nothing. Kaya yun ang dahilan na hindi man kayang pigilan ng dyablo ang church, at least, mabago niya. Kaya ingat po. Alam nyo ba na ang pinakapaboritong lugar ng dyablo, church? Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Paborito niya to. Ang dyablo, may mga agent din. Naghahanap din kasi may networking din yan sila. Kailangan mapuno ang left and right. Oo. And then pagka nag-report yan sila, anong balita? Di ba? Taas ng ranggo. Bakit? Kasi wala naman siyang interes sa mundo. Ba't niya ba kulang ng pansin? Kanya na yun. Ang gusto ng dyablo, ang lahat ng kay Kristo, mabawi niya. Kung ano ang pagsisikap ng Panginoon na mabawi mula sa kamay ng dyablo papunta sa Kanya, ganon din ang ginagawa ng dyablo, mga kapatid, mabawi din mula sa kamay ng Panginoon papunta pabalik sa Kanya. Tandaan po ninyo ito, mga kapatid, you don't need to do great mistakes and sins just only to be with the devil. Hindi mo kailangan. The mere fact na hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, tapos na ang lahat. So ngayon, mga kapatid, pagkatapos dito, nabago ang bautismo sa pangalan ni Jesus, nagiging Father, Son, and Holy Ghost. Humaba ngayon halos 1,400 years later or 1,200 years later po ito. Dito po, mga kapatid, hanggang sa merong isang kardinal ng Katoliko ng pangalan ay si Martin Luther sa Wittenberg, Germany, nagbasa ng Bible. Wow, graduate ng 12 years, hindi pa naubos basa ang Bible. Nagbasa siya ng Bible. Nung nabasa niya, lahat pala ng tinuturo nila, wala pala sa Bible. Kaya sinulat niya 95 kamali ng pagtuturo at pinako doon sa pintuan ng kanyang katedral. Ito po ay kardinal, Nang pinako niya sa katedral ng church sa Wittenberg, Germany, maraming nakabasa. Maraming naniwala. Sumama sa kanya, tinawag silang mga protestante. Yon, baka alam niyo kung bakit may protestante. Kasi nagprotesta sila laban
sa Papa. Yon. Ano bang problema natin? Wala tayong mga bateri, ganon? Palitan ng lahat ng mic. Palit tayo. Yung magandang klase. Mga pang Sarah G. Alright. So mga kapatid, nung nagkaroon ng mga protestante, nagsanga-sanga na. Nagkaroon ng mga Baptist, Lutheran. Siyempre, galing Lutheran yan. Ay, sa Germany, grabe kayaman ang mga Lutheran. Pag nakakita ka ng malaking katedral, dalawa lang may-ari. Kung hindi Katoliko, Lutheran. Doon sa lugar na nagstay ako sa Augsburg, one of the oldest city of Germany, sa Augsburg. Imagine ka, may pader sila doon na 2,000 years old. Ga-exist pa. So nag-ikot-ikot din ako doon. Kasi mga tao doon, wala namang pakialam. Oo. Una, hindi naman sila kaintindi. Hindi rin ko sila maintindihan. So, walang pansinan. Pero yung mga katedral doon, grabe, ang lalaki talaga. Alam niyo ba kung bakit na napakadali ko nakakuha ng Schengen visa? Kasi ang nag-sponsor sa akin, church sa Germany. Maliit lang na church, pero basta church sa Germany, ang tingin doon ng lahat, mayaman. One time, si Brother Kraus, nag-loan sa bangko. So, church ang ginamit niya na pangalan, ang church nila nag-loan. Sabi ng bangko, it's so amazing. Kasi, ang church ang nagbibigay sa amin dito pera. Ngayon, ikaw, maghihiram ka sa amin pera. Alam niyo bang Schengen visa ko, pinasa ko ngayong araw, yung application, kinabukasan, approve. Bakit? Ang sponsor ko taga Germany na may simbahan, doon pala sa Germany, ibang tingin ng tao. Ang simbahan talaga malalaki. Parang no questions asked. Doon ang galing ang Lutheran Church. Doon galing ang Protestantism. No, ngayon mga kapatid, nagkaroon na ng napakarami, nagsanga-sanga na, may Baptist na, hanggang bandang uli, meron ng Mormons, Jehovah, Sabadista, hanggang sa meron ng mga revivalist na mga grupo, tinawag nila mga born again silang group, meron na hanggang sa umabot dito sa atin, meron ng Iglesia ni Cristo, meron ng Dating Daan, meron ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Oh, matindi ito. Ewan ko kung maligtas siya ng mga anghel niya nito. Nagtatago. Nakapunta ako doon sa Eden Restored niya. Ang ganda naman talaga. Sobrang dami ng manggagawa. Yung pala inaabuso yung mga manggagawa doon. So anyway, mga kapatid, dumami ng mga simbahan, mga ang pagtuturo. Iba-iba din. Iba-iba din. Ang sabi ng mga Baptist, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Ang sabi ng mga Sabadista, kailangan magsimba ka lang sa Sabado. Huwag ka magsimba sa ibang araw. Hindi ka maliligtas pagka hindi ka nagsimba sa Sabado. Ang sabi naman ng mga Mormons, kailangan maniwala ka sa Book of Mormon. Kasi kulang ka sa bisagra pagka Bible lang. Ang sabi naman ng iglesia, kailangan sumanib ka. Pag hindi ka sumanib sa iglesia, hindi ka maliligtas. Ang dami nang sinasabi. Mga kapatid, malilito ka lang. Alam nyo kung gusto nyo malaman kung anong dapat nyo sundin, balik ka sa Acts chapter 2. Book of Acts. Balik ka dun. Pag binasa mo yon, malalaman mo kung saan ka banda. Yan ba'y nangyari na sa buhay mo? Wala. No, ngayon mga kapatid, mula rito ngayon sa Reformation, well, pasalamat tayo sa Reformation dahil nagiging malaya ang lahat hanggang na-publish yung Bible na malaya. Alam nyo ba na ang mga nag-translate ng Bible sa English ay pinangsunog na buhay? At alam nyo ba kung sino ang nagsunog sa kanila? Katoliko. Hindi ko sinisira ng Katoliko. Baka marami po ditong mga Catholics research. I suggest you read the history. Makita ninyo, ang Dark Ages, pinakamasaklap na nangyari. At yun ang dahilan, ang kalupitan ng Europa para makonvert ang tao, ginawa nilang Kristyanismo at the tip of the sword,
Yun ang dahilan na nakapag-isip itong si Muhammad na magtayo din ng sarili niya. Kaya nagkaroon ng Islam. Para labanan ang tyranny ng Catholic Church. Kaya tuloy nagkaroon ng Islam. Ayan, tinawag dyan ay crusade, meaning yun po yung away ng Christianity sa Islam. Yun po yung crusade na tinatawag. Makita ninyo, karamihan ng mga shield ng mga sundalo, cross kasi Christian sila. Dito naman, sa mga Muslim, always may crescent yan. Crescent. Ang crescent kasi, ganito, kiniklaim kasi nila, yan ay ang fertile crescent ng Middle East. Mula po yan sa Euphrates, doon po sa Iran. Sige, pag ganun tayong mapa, ito yung Europe, ito yung Africa, ito Asia. Ito yung yung Israel. Kanaan. Dito ang Hamas. Yan, banda. ito, pag tingnan nyo sa mapa, ang letter C na yan, papunta sa Nile River, yun pong crescent, fertile crescent na kung tawagin. Mula po yan sa Euphrates, pababa sa Kanaan, papunta sa Nile River dito sa Egypt, letter C po yan pong fertile crescent, yun pong kiniklaim nila. Kaya may C lagi, may half moon, quarter moon lagi, itong mga Muslim. Dahil nga kiniklaim nila na kanila yon. Doon nagsimula yon. Baka hindi nyo lang alam ang history. Ngayon, okay lang tayo kahit saan tayo. Minsan, mga kapatid, baka may ilan pati dito sa inyo, nakaalam na ng katotohanan, nagsimba pa sa Diyos-Diyusan. Abay, mag-isip-isip po tayo. Dahil nakasulat po, yung mga idolaters, nasa Lake of Fire. Ngayon, mga kapatid, dahil sa Reformation, nagkaroon ngayon ng malayang pangangaral ng Biblia, umabot tayo, nandito tayo ngayon, mga kapatid. Okay? Now, ito ang inaantay natin na hindi pa nangyari. Mula rito, papunta rito, hindi pa po nangyari. Balik tayo sa taas, saglit. Yan, mula po rito, hanggang papunta tayo dito, hindi pa po yan nangyari. Now, ito ang karamihan na confusion. Ang sinasabi ng iba, malapit na ang second coming ni Jesus Christ, which is right naman by time, malapit ang second coming. Pero hindi po itong second coming ni Jesus Christ. Ito po yun. Ito po yun. Ang rapture, si Jesus Christ, hindi po bababa sa lupa. Ang kukunin niya lang, ang galing sa lupa, paakyat, dalhin niya sa langit. Sino ito? Ito ang mga tao na nakasunod ng mabuting balita. Sila ang mga nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, nagtanggap ng banal na Espiritu, at sila yung mga nagrepent ng kanilang mga kasalanan. Very simple lang, mga kapatid, ang plan of salvation. Hindi mo kailangan dito ng kung ano-anong ritual. Hindi mo kailangan dito ng kung ano-anong mga dapat mong gawin. Luluhod ka mula doon hanggang dito pabalik-balik 7 beses. At kung minsan, mga kapatid, ang tao nag-aakala sila na sa kanilang mga sakripisyo, sila'y naliligtas. Meron minsan nagsasabi na, Padre, may kasalanan ako. Anong kasalanan mo, anak? Nakabangga po ako ng tao at iniwanan ko lang. Ang sabi ng pare, para mapatawad ang iyong kasalanan, manalangin ka ng 100 Ave Maria sa isang araw sa loob ng 1 taon. At lumuhod ka papasok ng simbahan 10 beses bawat araw. Sabi niya, Padre, sobra naman yata yung aking kaparusahan. Sabi ng pare, kasi akong binangga mo. So minsan, mga kapatid, may mali tayong pag-iisip. Kaya ang tawag diyan, bilanggo ka. Bilanggo ka.
may sinusunod tayo na hindi naman pala dapat. Ang simple, pinapahirapan natin. Kung kaya mong lumuhod pabalik-balik mula sa pinto hanggang sa altar, mga kapatid, 10 beses, ang bautismo, segundo lang. Ilang segundo lang. Ang epekto, eternity. Kaya mga kapatid, kailangan mong mabautismuhan sa lalong madaling panahon. Kailangan mo mag-repent sa pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. And that repentance and remission of sin should be preached in the name of Jesus Christ. At kailangan mong tanggapin ang banal na Espiritu. Mga minamahal, huwag po tayong umasa na okay lang na nandito tayo sa church, pero hindi man lang tayo nakaka-refresh, hindi man lang tayo nakaka-worship, hindi man lang tayo nakakatanggap ng banal na Espiritu, mga kapatid. Tandaan ninyo ito, this is a serious matter. Alam ninyo kung bakit maraming mga bagay ang nagko-question sa Bible na hindi totoo. Pero ngayon, dahil sa sinabi ng Bible 2,000 years ago, nangyari sa ating mga kapanahunan, marami na ngayon ang nababahala kung ano ang kanilang gagawin. Very simple na lamang, mga kapatid. Pasalamat tayo nandito tayo sa bahay ng Diyos. Pasalamat tayo, pinili tayo ng Diyos. Sa aming mga mahal na bisita, alam niyo ba, kaya kayo nandito dahil sinadya ng Diyos? Yang taong nag-invite sa inyo, ahente lang yan ng Panginoon. O ahente lang. Ang diablo may ahente. May ahente din naman ng Panginoon. Pero sila yung mga instrumento lang. Bakit? Kailangan mo kasi makarinig ng banal na salita ng Diyos. Now ngayon, kapag narinig mo, ito na ngayon. Ikaw na magdesisyon. Ano sa'yo? At itong tanong ko sa ating mga mahal na bisita, anong mawawala kung mabautismo ka sa pangalan ni Jesus? Wala. Maliban sa kasalanan. Di ba? Praise the Lord. Now, sa kasakali, meron dito na ayaw talaga sumunod sa Panginoon. Nagpapabingi-bingihan lang sa tawag ng Diyos. Wala namang problema, maiwan ka nga lang. Pag maiwan ka dito, mga kapatid, tandaan ninyo ito, uupo ang Antikristo, lahat ng tao markahan. Akala mo makatakas ka, ang microchip nasa ulo mo na, kaya sa kamay mo, ilagay ng diablo, nakasulat, Revelation 13. Wala makabili, wala makanegosyo. So darating ng araw, mga kapatid, punta ka sa barangay, may scanner. Punta ka sa munisipyo, may scanner. Sakay ka sa sasakyan, may scanner. Saan ka? Wala kang mapupuntahan. Kaya kung sakasakali man, mga kapatid, hope, hindi sana tayo maiwan. Pero kung maiwan ka man, bigyan kita ng tip. May lupa tayo sa Tanay. Pabundo ka. Alam nyo ba ang Singapore naghanap ng lugar na bundok? Kasi inasahan nila, baka biglang implement. Di ba napaka-high-tech ng Singapore? Number 1 ng Singapore sa ekonomiya ngayon, di ba? High-tech sila masyado. Pero pag nag-implement kasi ng marking system, una-una sila. Naghanap sila ng pwedeng matakasan. Siguro, for preparation lang. Pero sa kasakali man, mga kapatid, na maiwan po tayo dito, huwag kayong magstay dito sa lungsod, punta ka sa bundok. Yan ay tip lang. Sa kasakali naman. Pero mga kapatid, bakit ka pa umasa na may chance ka pa sa sunod? Kung pwede naman ngayon, gawin mo na. Di ba? Ba't mo pa, yung i-question mo ang salita ng Diyos, napaka-problematic mo. Now ngayon, dito, after ng rapture, but the rest of the dead, hindi pa sila mabubuhay, pero ang maiwan sa lupa, mga kapatid, haharap sila sa Great Tribulation. Ang Antikristo ay maghahari sa Jerusalem. Samantala, ang mga naligtas, wow. Sana ganito rin tayo, tabi-tabi doon. Praise the Lord. Ay, tabi-tabi tayo. Hello, Sister Beth. Andiyan ka rin pala. Praise the Lord. Di ba? Dapat magkatabi-tabi tayo. Yung mga upuan nyo, hawakan nyo. Magkatabi-tabi sana tayo doon. Tabi natin ng ibang mga churches, mga kapatid. At magkaroon tayo ng tinatawag na Judgment Seat of Christ. Ano ang Judgment Seat of Christ?
Alam niyo ba kung ano yon? Awarding pala, awarding. First honor sa pagdala ng mga bisita. Oh, di ba? Ang ganda. Oh. Demerits sa mga hindi naglilinis ng simbahan. Kasi ang awarding doon, hindi lang naman yung mabuting ginawa mo, pati masama. I-recall, pero hindi ka namang ilagay sa impyerno. Kasi judgment seat of Christ lang yan. Awarding lang yan kung ano, ilan bang kaluluwa dinala mo sa Panginoon, ilan ba ang na-encourage mo, ilan ba ang napatibay mo. Yan. No? Kasi bawat isa sa atin, kung makadala ka ng kaluluwa, mabautismuhan, kuruna yan. No? Kuruna yan sa langit. Now, pagkatapos niyan, ay marriage supper of the Lamb. Ikakasal tayo kay Kristo. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo ito, mula rito hanggang dito, 7 years lang. 7 years lang. At pagkatapos nito, sasama tayo kay Kristo, pabalik. Dahil ang mundong ito, matindi na. Sobrang sama ng kalagayan ng mundong ito. Nang sabi ng Biblia, lahat ng tao hihingi na lang ng kamatayan. Dito mga kapatid, ay magre-rebelde ang lahat ng mga tao at bababa ang Panginoon. Ang tawag dyan ay Battle of Armageddon dahil ito ay magaganap sa Valley of Megiddo, doon po sa may Middle East. After that, ang Israel, hati ng Panginoon ng Mount of Olives, ang Israel na kumilala na sa Misaya, itatago ng Panginoon at pagkatapos ibuhos ng Diyos ang lahat ng kanyang galit sa tao at ibilanggo niya si Satanas sa loob ng 1,000 taon. May silyo, may anghel na hindi makalabas ang dyablo. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, medyo napasarap lang tayo ng usapan, pero ang tribulation na ito ay meron pong segments. After ng rapture of the church, ibubuhos ng Diyos sa maiwan dito ang 7 seals, susundan ng 7 trumpets, at susundan ng 7 bowls. Lahat ito kahirapan. In fact, sa panglima na trumpeta, ang sabi ng anghel, kawawa, kawawa, kawawa ang mga naiwan sa lupa dahil sa 2 pang trumpetang hindi pa napatunog. Basahin, tingnan natin ang bilisan ko lang ng saglit. 6:2. Chapter 6 tayo, sister, ano? Sige. Anong sabi ng chapter 6? Sige, next slide tayo. Sa next slide. Okay. Sige, ano daw? 6:2. Revelation 6 verse 2, At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Nakita ninyo na may naunang mga conquerors na pinalabas na ang kabayo dyan ay hindi po literal, kundi mga hari at mga pangyayari. White horse ang unang silyo na pinalabas sa verse 4. Verse 4, At may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang magalis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Nakita ninyo? Mag-i-influensya sa lahat na magpatayan. Sumunod ang isa pang kabayo. Verse 5. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang ng buhay na nagsasabi, Halika! At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. Verse 6, At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, Sa isang denaryo ay isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal na sebada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Nakita ninyo?
Ang ibig sabihin niyan, magmamahal ang lahat ng presyo. Ang isang denaryo ay isang linggong sweldo ng isang tao. Ang mabili mo lang, halos kalahating kilong harina. Ayan. Kaya wag na kayong umasa sa 20 pesos na bigas. Ha? Para hindi na kayo ma-frustrate, wala ng 20. Pero anong mangyayari? Pamahal ng pamahal. Nakita nyo ba? Ha? Pamahal ng pamahal. Pero ano ito? Ekonomiya. Ito naman ay military, mga kapatid. Ito'y pamumuno. Government. So ngayon, ano ang panghuling kabayo? Verse 8, at tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Ayon, darating sa lupa. Ano pa? Ang pangpitong silyo. 9, verse 9 to 11. Verse 9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakanila. Ibig sabihin, persecutions po ito mangyayari. Tayo ba mga kapatid, willing ba tayong mamatay para kay Kristo? Amen. Wow. Sure? Wala kang alam pamasahin, hindi ka naman kasimba. Mamatay ka pa kay Kristo. Amen? So, pagkatapos ng pang-anim na tatak or silyo, ano daw? Verse 12, at nakita ko nang buksan niya ang ika-anim na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. Wow. So makita mo yan ngayon, di ba? Mga blood moons, mga nakakamangha eh. Pero mga kapatid, yan ay celestial signs. Pero itong maganda, yung pangpitong silyo, ano daw mangyari? Revelations 8 verse 1, at nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Yun, ibig sabihin, medyo may kapayapaan dito. Pero basahin mo ang 11-12, blukso tayo. Chapter 11, verse 12, at narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito. At sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap at pinagmastan sila ng kanilang mga kaaway. Oh, nakita ninyo? Ang mga tao, alam nyo ba, makakita na habang umaangat yung mga tao. Yung rapture, sa rapture, makita nila. At yung mga nakaalam ng mabuting balita na dapat ay nag-respond sila, sumunod sila, hindi pala sila sumunod, at nakita nila, totoo pala yung mga sinasabi, yun yung mga tao na nasasabihin ng Biblia, nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa pagsisisi. Praise God. Balik tayo. Next slide. Now, mga kapatid, silyo yon. Medyo hindi pa ganun kalala. Ang susunod ay ipatunog ang 7 trumpeta, isa-isa. Yan ay patutunogin natin sa sunod na linggo. Everybody say praise the Lord.